At sa ating po mga balitang pambansa muna, mismong si Pangulong Junior ang nagsabing hindi na palalawigin pa ang Abril at 30 deadline para po sa PUV franchise consolidation. Sinabi yan ng Pangulo sa isang traffic town hall meeting kahapon. Sa kabila niyan, nagmamatigas pa rin po ang ilang mga jeepney drivers and operators na hindi sila mag-consolidate o bubuo o sasali sa anumampong kooperatiba o korporasyon. 8 beses nang na-extend ang deadline ng PUV Modernization Program. Pagsabi daw po ng Mayo, may tuturing ng kolorum ang mga jeepneys at UV Express na hindi parte ng kooperatiba. Sa huling 3 linggo bagong Abril at 30 na deadline, nasa 80% na raw ho ang lahat ng Jeep at UV Express na kasali sa kooperatiba o korporasyon. Ito'y mas mababa sa inaasahan nilang 85% na consolidated units. Nauna pong sinabi ng mga transport groups na tutol sila sa naturang programa na magsasagawa sila ng tigil pasada para ito'y ito'y gaganapin sa Abril 15 na protesta. Sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Kailangan na natin yan. Kailangan na natin yan. Ayusin. Titiyakin lang natin, ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran at iutang ng driver operator. Kaya ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized yung sistema na yan. Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Hindi ho din nabanggit kung ilan pong ang mga kalahok sa kooperatiba na umatras na at nagsaole ng mga inutang na units. Kukumprontahin naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Chinese ambassador para alamin kung meron nga bang gentleman's agreement ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Chinese President Xi Jinping. Horrified daw ang Pangulo sa naturang kasunduan. Matatanda ang pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang gentleman's agreement kung saan napag-usapan daw at tanging tubig at pagkain lamang ang pupwedeng dalhin ng Pilipinas sa PRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Pero tinabla siya ng isa pang presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo. Pati raw ang tuloy si Pangulong Marcos Jr. nalilito sa kung ano nga ba ang totoo. Ipinatawag na ni PBBM si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian para siya na mismong magpaliwanag tungkol sa sinasabing kasunduan. Mangyayari daw ang pulong sa pagbabalik ng ambassador sa Maynila mula sa Beijing. Lumipad ho naman patungo po ng Amerika sa Washington DC ang Pangulong Marcos Jr. para po sa isang makasaysayang trilateral summit kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sa briefing ng Washington Foreign Press Center, sinabi po ng White House na magandang timing ang mangyayaring pagpupulong para magpahayag ng suporta ang Japan at ang Amerika sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. At bago po ang naturang summit, nagsama-sama ang 3 mga bansa, pati pong Australia sa naval exercises sa West Philippine Sea noong pong nagdaang linggo na binantayan po naman ng China. Bukod sa seguridad, pag-uusapan din ng 3 mga bansa ang ugnayang pang-ekonomiya. Umaasang Department of Health o DOH na babagal ng pagkalat ng mga kaso ng pertussis, oras na maramdaman ang epekto ng mga pagbabakuna. Nababahala ang DOH pero hindi raw sila nagulat sa pagdami ng kaso nito. Mararamdaman daw ang pagbaba ng trend 4 hanggang 6 na linggo matapos magsimula ang bakunahan. Base sa huling datos ng Health Department, hindi bababa sa 1,000 at 100 na mga naitalang kaso mula January hanggang March 30, 2024. Hindi rin bababa sa 54 ang namatay dahil sa naturang sakit. Wala pa rin pong face-to-face classes sa ilang mga lugar sa bansa dahil pa rin po sa sobrang init ng panahon. Online classes pa rin ang pinatutupad sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa probinsya ng Bulacan. Asynchronous classes naman sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Habang hanggang Abril 12 naman ay walang pasok sa Daraga Albay. Ayon sa huling tala ng Pag-asa, 8 lugar sa bansa ang nasa ilalim ng Danger Heat Index kung saan
aabot sa higit 42 hanggang 51 degrees Celsius ang magiging temperatura. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.